Boying Remulla, gigisahin si VP Sara Duterte sa isang hearing. Ilalabas daw ang lahat ng ebidensya. Ano ba to? Ramil Madriaga, sinupalpal ng itinuturong kilalang school or eskwelahan. Nako, unti-unti na talaga nabibisto tong kasinungalingan ni Ramil Madriaga. At eto, Pangulong Bongbong Marcos bistado na sa ka-fake newsan. Hindi talaga daw nahuli etong si Saldico. Naku po, Marcos Jr., ano na naman pinaggagawa mo? So, kamusta mga banateros, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers at ito, pag-uusapan natin tong matitinding mga mangyayari sa susunod na mga araw. Advance na to ha. Advance tayo sa pagbabalita dahil etong ang si Ombudsman Boying Remulla ay maglalabas ng ebidensya or gigisahin etong si Vice President Sara Duterte sa mangyayaring hearing ba? Saan bang hearing to? Sa Senado ba? Sa ah, sa Kamara ba? O saan bang hearing tong magaganap na to at talagang at bakit at anong meron na bakit ombudsman ang gagawa nito? At bakit parang talagang gigil si Boying Remulla na madurog or magisa etong si Vice President Sara Duterte. At ito pa nga, yung isa pang pinakamalupit na sinupalpal ng isang kilalang eskwelahan etong si Madriaga. Alam nyo, pang ilang beses na hong sinusupalpal etong si Madriaga at sinasabihan nga ng ibang yung mga tinuturo niya, yung mga lumalabas sa kanyang bunganga, ay itinuturo siyang sinungaling at walang katotohanan ng kanyang mga pinagsasabi mapatungkol kay Vice President Sara Duterte. At ito pa, ang isa, ang pagpapakalat ng fake news ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku po, ito pinakamalupit sa lahat. Pangulo ka ng bansa tapos nagpapakalat ka ng fake news. Sobrang nakakatawa at sobrang nakakairita po 'yon, nakakabuisit po 'yon yung ganung pangyayari na isang presidente ang nagpapakalat ng fake newsan dito sa bansang Pilipinas. Nako, mga banateros, mga kabiyaya. At ito, himay-himay na rin natin. Mapag-usapan na rin ho natin etong mapatungkol po, no? Mapatungkol dito sa interview namin, mapatungkol dito kay Isko Moreno. Kasi ngayon nag-viral po or nagte-trending po ngayon or nagba-viral yung aking tanong kay Mayor Isko Moreno mapatungkol kay Marcos Jr. na kung sa pananaw niya ba, kung sa tingin niya ba ay maituturing bang or totoo bang si Marcos Jr. ang mastermind ng nakawan na nangyayari sa gobyerno. So yan isa sa mga pag-uusapan natin. Alam nyo, sa totoo lang simula ho nung tinanong ko kay Mayor Isko yang kagabi, or nung isang gabi, talagang pinutakti siya ng mga basher. Kasi imbis na sabihin niya na um, wala pa namang sinasampa ang kataas-taasang hukuman or wala pang naisasampang kaso mapatungkol kay Marcos Jr. Kaya dapat ay huwag tayong maniwala agad-agad. Sabihin niya ba naman na chismis, no? So ito, real talk tayo. Malapit sa loob ko po si Mayor Isko Moreno. At pangarap ko nga na sa totosin nga lang mas maganda kung siya pa yung naging presidente ng Pilipinas kaysa kay Marcos Jr., di ba? At palagi kong binabanggit dito yan sa mga vlog ko. Ngayon, ang nangyari, kahit din naman din po ako, kagaya nyo rin po, mga banateros, mga kabiyaya, yung ibang mga nagalit or nainis sa sinabi ni Mayor Isko Moreno, ay talagang kahit din ako, medyo nadismaya din po ako doon. Na parang itinuturing niya na chismis ang lahat ng paniniwala natin mapatungkol sa pagiging mastermind ni Pangulong Bongbong Marcos. So medyo
alam mo yun, biglang nawalan din ako ng amor or medyo sabihin na hindi naman nainis. Kasi sarili niyang opinion yun, dapat respetuhin natin yun. Ganun naman po talaga ang ano. Tsaka una-una, show po ng SMN na yun at hindi po kami pwedeng bumanat doon kasi may mga nababasa ho kami sa mga comment section hanggang ngayon na bakit daw yung iba ay binabanatan namin pagdating daw kay Isko ay tahimik daw kami. Ano po ba kayo? Una-una yung Vox Populi hindi po kami pwedeng bumanat doon. Pwede po magtanong pero bawal pong bumanat. Una-una hindi naman po namin channel 'yon. No, hindi naman po namin ano 'yon, hindi naman po namin hawak yung buong SMNI, no? Wala po kaming ganoon at ang ano po doon ay magtanong lamang. Magtatanong ano, ayun lang po yung trabaho namin doon, mga banateros, mga kabiyaya. Huwag niyo pong sabihin na hinayaan namin. Tsaka yung Vox Populi, pangkalahatan po yun. 'Di ba? Hindi po namin tino-tolerate yung mga sinabi doon ni Isko, no? Kami po ay nagtatanong lamang at kung ano yung kasagutan niya, narinig naman natin. Ako, wala akong sinabing tama si Isko Moreno dun sa sinabi niya. Pero, naiintindihan ko yung katayuan ni Mayor Isko Moreno dahil pwede siyang gipitin, pwede siyang tanggalan ng pondo. Alam naman ho natin na ang Maynila ay dumanas po ng kahirapan na todo at nabaon sa utang, inubos ang pondo nila nung napalitan ng mayor o pinalitan ni Mayor Isko Moreno ngayon yung dating mayor na si Hani Lacuna. 'Di ba? So talagang nasagad ang Maynila. So ngayon, naiintindihan ko siya kung siya ay balimbing, kung siya ay nakikipagplastikan muna kay Marcos Jr. At alam ko din na siguro yan din ang gusto kung siguro kung maano natin siguro mas papabor pa diyan si Vice President Sara Duterte sa ganyang strategy ni Mayor Isko Moreno na plastikin niya muna etong si Bongbong Marcos dahil kapag ito talaga ay sinalungat mo, ito talaga ay nilabanan mo, una-una tatanggalan ka ng pondo or pwede kang gawang-gawan ng kaso or ipakulong or maraming pwedeng gawin Alam naman na natin kung ano yung ginagawa ng administrasyon sa mga against sa kanila. So ngayon naiintindihan ko dun sa Mayor Isko pero para sa akin yung sabihin niyang chismis lang ang lahat ng siguro tao lang din si Mayor Isko Moreno nagkakamali pero para sa akin mali din talaga yun. Hindi ko siya binabanatan Disclaimer, hindi ko po binabanatan si Mayor Isko Moreno, pero para ho sa akin mali yung sagot niya doon sa katanungan ko. No, na chismis lang kasi kapag sinabi mong chismis lang, para mong pinamukha sa amin na lahat ng pinapaniwalaan namin na si Marcos Jr. ang mastermind sa nakawa na nangyayari sa gobyerno, yun pala lahat na yon ay isang chismis lang. So, medyo masakit sa amin yun sa parte namin. Ngayon, isa pang masakit dyan, para na rin sinabi sa amin ni Mayor Isko Moreno na etong paglahad ni Saldico, paglahad ni Gutesa, paglalahad ng 18 Marines laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos ay isang chismis lang din. So ibig sabihin, parang pinaparating sa atin ni Mayor Isko Moreno na hindi totoo yung mga nababalitaan or yung mga inilahad ng mga taong ito. Sila Gutesa, Saldico at 18 Marines. Ngayon, yung mapatungkol kay Saldico, ako po naniniwala 101 million, trillion, billion % na talagang damay siya dito at kailangan siyang managot sa batas. Kailangan niyang pagdusahan ang pagnanakaw nila ni Bongbong Marcos at nila Martin Romualdez na pagdusahan nila sa kulungan or kung ano pa yung pwedeng gawin sa kanila para pagbayarin lahat ng kasalanan na ginawa nila sa gobyerno. At naniniwala ako nakasabwat diyan si Saldico. Hindi porket na inilahad na ni Saldico yung ganyan na tinuro niya si Marcos Jr., tinuro niya si Martin Romualdez, absuelto na siya sa atin. Hindi po pwede yun.
Ha, ako po, hindi po ako payag doon. Hindi ako naniniwalang wala kang kinalaman dyan, Saldi ko. At kailangan mo pa rin panagutan yan. Ngayon, mabalik tayo doon kay Mayor Isko Moreno. Nauunawaan ko si Mayor Isko Moreno na talagang kailangan niyang plastikin. Kailangan niyang makipagplastikan. Kailangan niyang makipagplastikan kay Marcos Jr. para sa kapakanan ng Tiga Maynila. Dahil kapag sa oras na hindi niya ginawa yon, alam niya naman na kung ano yung kakahinatnan niya. Unang-una po, mayor lang si Isko Moreno. Presidente po, kung sakaling yun, si Presidenteng Bongbong Marcos ay kakalabanin niya. So mahirap nga naman talaga yun. Pero unang-una, ulitin ko, yung pagkakasabi ni Mayor Isko Moreno na chika lang or chismis lang na sa issue ng pagiging mastermind ni Marcos Jr. sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kahit din po ako ay hindi rin po ako pabor doon. Okay? At eto na nga yung pag-uusapan natin mga banateros mga kabiyaya. Etong San Sebastian College of Law ay kinontra ang aligasyon ni Madriaga mapatungkol kay Vice President Sara Duterte. No? So bali sinasabi po ng San Sebastian College of Law na walang katotohanan lahat ng pinagsasabi nitong punyetang Madriaga. Kasi ang issue pala dito mga banateros mga kabiyaya is pinapalabas ni Madriaga na itong si BP Sara Duterte ay nahirapan makapasa dito sa San Sebastian College of Law or San Sebastian School. So pinapalabas siya na nahihirapan makapasa bilang isang lawyer or attorney, no? So pinasinungalingan po 'yan ng naturang eskwelahan. At may isang attorney po na nagsalita mapatungkol po diyan na walang katotohanan or puro kasinungalingan lamang yung pinagsasabi ni Ramil Madriaga. At saka ito yung malupit dito. Anong connect nung impeachment ni Vice President Sara Duterte? Anong connect nung mga inilahad or yung pagiging bagman ni Ramil Madriaga kay Vice President Sara Duterte? Anong connect nung pahirapan makapasa? Personal ng buhay yun . Sabihin na natin na oo, sige, hindi naman talaga. Alam nyo naman yan mga banateros na hindi madali talagang makapasa bilang isang lawyer, bilang isang attorney. Hindi talaga biro yung pag-aaral na yan. Kaya nga ngayon nagtataka nga tayo sa ibang mga lawyer sa Pilipinas na bakit sa tinagal-tagal nilang pagsusunog ng kilay sa pag-aaral bilang isang lawyer, nakukuha nilang maging parang tolongges. Kagaya lang nila Attorney Claire Castro, Attorney Contis, di ba? At iba pang mga lawyer dyan na kumakalaban sa mga Duterte na maituturing mo na wala na sa hulog yung kanilang mga pinagsasabi dahil sa kanilang mga kabubuhan. Sa totoo lang po mga banateros mga kabiyaya, parang napakalayo naman na ng topic na wala naman at siguro tayong pakialam kung nahirapan si BP Sara doon sa pagpasa niya or sa pag-aaral niya doon sa San Sebastian College of Law. So, wala tayong pakialam doon. Anong pakialam natin doon, Ramil? Putang ina mo, ikaw nga siguro mag-aral ka ng pagiging construction worker. Ako, construction worker ako, baka ikaw mahirapan pa. Yun pa kaya ang College of Law, yung pa kaya pag-aaral mo ng batas, yung pag-aaral mo ng pagiging lawyer. Putang ina, hindi biro yun, ha? At hindi dapat yung question, no? Napakalayo na nun sa issue. Ang pinagtataka ko lang, bakit pinag-uusapan pa ng Kamara? Bakit pilit na idinadamay ng Kamara yung usapin na mapatungkol dyan sa pagiging hindi makapasa ni BP Sara sa isang universidad, no? So malayo na yun, hindi na konektado yun, ha? Ramil Madriaga, puntang ina mo. So tusin lang, pag nanalong presidente si Vice President Sara Duterte, hihilingin ko na dalawin kita, sampaling kitang hinayupa ka, ha? Isa pang kasinungalingan na ginawa ni Ramil Madriaga, ito pa nga mga banateros, mga kabiyaya, yung about doon pa sa isang bar
na ano yun, Nomo Bar ba yun? Nomo Bar na pinasinungalingan nga nung may-ari na hindi ka pupunta ritong hayop ka. So, alam naman na natin na simulat sa poll ay talagang etong si Madriaga ay matatawag na Trojan horse or isa siyang pinakadakilang sinungaling o mahilig gumawa-gawa ng kwento at sadyang talagang matatawag mo na ito yung tinatawag na joke box. Pag hinulugan mo ng pera ay magsasalita na lang kahit wala siyang sapat na ebidensya. So, bungad pa lang ni Madriaga, alam na natin 'yan. Obvious na hindi na ho ano no, hindi na bago sa atin. Tas ito pa pinakamalupit. Saan ka ba naman nakakita na halos 2 beses na nahuli etong si Madriaga sa matitinding kaso. Tapos gagawing witness laban sa isang vice president na ibinoto ng halos 35 or 34, sabihin na natin 30 million na mga Pilipino. Biruin mo yun, 30 million plus na mga Pilipino ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Tapos papaniwalaan natin isang kriminal na tinaguri ang pang top 5 criminal sa buong Pilipinas. 2 beses or 3 beses etong nahuli sa kasong kidnapping. Napakalalim pong kaso na yun. Sobrang hirap po or sobrang matinding kaso ho yun. Tapos, papaniwalaan natin, ilan tayo ang bumoto? Ang dami nating bumoto kay Vice President Sara Duterte. Nasa 30 million plus tayo, tapos sisirain lang ng isang tao na kriminal. Ha? Gago ka ba? Na tayo kay Madriaga, mapunta na tayo kay BBM. Alright? Oo. Kasi etong si BBM, kamakailan lang ay naglabas ng isang kontrobersyang balita na itong si Saldico ay nahuli na daw sa ibang bansa. Pero nagtataka tayo ngayon na kahit isang picture, isang video, isang liham, sulat, or interview, or statement galing doon sa bansang nakahuli kay Saldico, bakit wala tayong makita? Kaya ngayon nagdududa ang mga netizen na bakit nagpapalaganap ng fake news etong si Pangulong Bongbong Marcos. At ang masama pa dito ay ibinalita pa ng iba't ibang mainstream media kagaya ng ABS-CBN, GMA, TV5, 1PH at iba pa. So sabihin na natin na hindi sila damay doon sa pagbabalita dahil nagbabalita lang naman sila kasi galing yun sa post ng presidente. So hindi natin sila masisisi doon, no? Kasi ang talagang sisihin natin doon ay yung presidente kasi siya ang nagpasimula ng balitang yun. Ang malungkot lang dito at ang nakakatawa dito, bakit nagpapakalat ng fake news etong si Bongbong Marcos? Hindi ba dahil siguro hindi kaya pinagtakpan lang or para malihis ang atensyon ng mga Pilipino dahil doon sa sakit na kumakalat or sinasabing stage 4 cancer, 'di ba? Dahil sa stage 4 cancer ni Marcos Jr., kailangan nilang gumawa ng isang putok at talagang mapag-uusapan ng mga Pilipino etong issue nga about kay Saldico na nahuli na. Kasi hanggang ngayon, kahit din naman ako, yung una, naniwala ako Siyempre, Pangulo yan. 'Di ba? Pangulo ng bansa yan. Kung ano yung i-post niyan, papaniwalaan mo, 'di ba? Siyempre, Pangulo, the best president ever, 'di ba? So talagang papaniwalaan mo yan, mga banateros. Ang tanong lang, bakit hanggang ngayon wala pa rin picture? At ang masama pa dito, ayon kay Attorney Harry Roque, nakausap niya yung bansa na yon at tinanong niya kung nahuli ba talaga si Saldico. At eto ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Ayon kay Attorney Harry Roque, wala daw nahuli yung bansang yun na nagngangalang Saldico. Ano ka ba naman, Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ano ba naman yung pinaggagawa mo?
Ano yan? Sino papaniwalaan namin? Yung bansang nakahuli kay Saldico na sinasabi mo? Or ikaw na nagsabing yung bansang yon ay nahuli si Saldico? Ang gulo nyo. Ganun to, gulo-gulo na nga sa Pilipinas. Tapos, ginugulo niya pang mga hinayupa kayo. Hindi nyo talaga manggulo. Dahil nga dyan, pinuputakti na naman nga ngayon si Pangulong Bongbong Marcos at pinapanawagan ng mga Pilipino na ilabas ang tunay na balita. Nahuli ba talaga si Saldico o hindi? Nasaan na ba si Saldico? Ha? Patay na ba si Saldico? Buhay pa ba si Saldico? Ano ba talagang totoo? So kung ito ay isang diversional tactic lamang ng Administrasyong Marcos para matabunan ng issue sa cancer ni Pangulong Bongbong Marcos na stage 4 na nga daw, no? At sa tutusin nga lang, tumalon-talon pa nung nakarang araw. Tumalon-talon ng putayla. Ay, nako talaga. Talon-talon no? Kala mo naman nakakatawa siya. Rawa dito si Bongbong eh. Bongbong, pag malakas tama mo, magtutalog ka. Huwag ka magtatalon ha. O tayo wala pang bagong taon, nagtatalong ka na yun, nayupak ka. Kung ako tatanungin, siguro baka ganun nga. Kung sakali man na hindi nga totoo etong panayam, o itong balita ni Bongbong Marcos na nahuli na nga, etong si Saldico, baka talagang ano lang to. Baka talagang fake news lang talaga to ni Bongbong para malihis yung issue, no? Para malihis yung issue doon sa kanyang sakit. Siyempre, pag nalihis nga naman yung issue doon, malaya siyang makapagpagamot. Malaya siyang mamahinga. Hindi siya mapapansin ng tao. Kasi nung nawala si Bongbong Marcos, wala silang ipinangtapal na issue nun. Meron yung impeachment ni BP Sara pero hindi masyado ng click yun sa taong bayan dahil alam naman na natin na yun ay political strategy or political diversional tactic, barapakers lamang yun, no? So, yun nga, hindi na bumibenta sa taong bayan niyang tactics nila na impeachment laban kay Vice President. So ngayon, nakaisip, siguro kung hindi man totoo to, nakaisip itong administrasyon na, ay, eto, magandang pasabog, pag-uusapan talaga to ng mga Pilipino, etong pagkahuli kay Saldico. Diba? Yan yung malupit dyan. Nga lang, ang masama, naglabas ng ganong balita, wala namang pinakitang ebidensya. Wala namang pinakitang ebidensya, walang pinakitang video, picture, or kasulatan ng bansa na yon na nahuli nga si Saldico. At kung sakali man na totoo ngang nahuli si Saldico, hindi pa rin nila kayang kunin si Saldico doon sa bansa na yun kasi wala naman tayong extradition doon. No? So parang ano man tawag doon, yung katulad ata ito ng sa ICC, no? Walang yung tipong hindi mo pwedeng panghimasukan yung mga nauuhuli nung bansa na yun. Nakalimutan ko lang yung sagot doon. I-comment nyo na lang dyan sa comment section. So, nawala na rin pala sa utak ko itong isa sa mga trending ngayon na pinag-uusapan. Itong isang jeepney driver na nagpatameme kay Meme Vice Ganda. So natamemi si Vice Ganda ng maril talk or masupalpal or hindi siya makapaniwala na ganito ang pananaw ng mga Pilipino at itong ni Tatay sa nangyayaring krisis ngayon at sa nangyaring krisis noong panahon ng Administrasyong Marcos. So ito po, para maliwanagan po kayo ay ating papanoorin itong video na to. Magkano ang boundary mo? 900 po. Diba? Kaya hindi sila napunta lang po papasada. lahat sa marami pong tumitigil po lang talaga. Kaya wala kaming alam na trabaho, ito lang po Correct. Mahirap yan para sila para ka nakaranas ulit ng pandemic, no? Para nagka-COVID ulit. Huwag nasa labas lang. Pero mas mabuti pa yung pandemic, may ayuda. Ngayon, napakahirap. Binigyan kami ng ayuda sa circle, ako. Pumila ka ng ganito hanggang is interview.
Ang layo ng pila. Ganun Bago kahaba ka- yung pila. Tapos magkano ang binigay sa inyo? 5,000 po. 800. Eh, magkano ang boundary mo? 900 po. Diba? Kaya Kaya hindi sila napunta lang po papasada. lahat sa ano. Marami pong tumitigil po lang talaga. Kaya wala kaming alam na trabaho. Ito lang po eh. Correct, correct. Mahirap yan eh. So yun nga na mga banateros. Etong si Vice Ganda, ang gagawin sana ni Vice Ganda ay, alam mo niya, parang gusto niyang hugutin yung attention ni Kuya na or gusto niya makapagsalita na naman against sa mga Duterte. Kaso, kabaliktaran yung inaasahan niyang mangyari. So, viral na viral ito na natamimi nga itong si Vice Ganda dito sa sinabi ni tatay na isang driver. Kasi nga, ang sabi dito, dahil nga sa krisis na nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa mahal ng gasolina, bilihin, sabi nga ni tatay, pagkasabi ni Vice Ganda na dati nagka-krisis, di ba? So sagot ni tatay ay mas okay pa nga daw yung krisis noon kaysa sa krisis ngayon. No. At kahit naman di sino tanongin nyo eh. Totoo naman kasi nung panahon ng krisis ng administrasyong Duterte, nasa loob lang tayo ng bahay lahat. Hinahatiran tayo ng ayuda. Nakakakain tayo ng maayos, 'di ba? Depende na lang kung maarte ka, 'di ba? Sa panahon ngayon na krisis, hinahayaan nga tayo sa labas, pero hirap na hirap tayong mamuhay dahil una kapos yung ibinibigay ng gobyerno sa atin at talagang hindi bastante sa mga pamilya natin. So ngayon itong si Vice Ganda, alam naman na natin na ito ay pinklawan, ito ay sumusuporta kay Leni Robredo at ayaw na ayaw niya rin kay Pangulong Duterte. Pero alam ko naman na sinasabi nyo na si Pangulong Duterte buwabati kay Vice Ganda. Si Pangulong Duterte, tinuturing niyang kaibigan si Vice Ganda. Pero si Vice Ganda, hindi niya tinuturing kaibigan si Pangulong Duterte. Sa halip di ba, winalangya niya pa ngayon sa isang concert na kesyo ganyan, kesyo ganito, binastos niya. Kasagsagan din nung etong si Pangulong Duterte ay kinidnap at dinala sa dahig. So dito, alam nyo, napapanood ko rin yung interview sa ibang mga driver na pinapapila sila ng halos ilang oras. Tapos sa halagang 5,000 lang. Alam nyo yung 5,000. Sa tutusin, para sa atin, ng mga ordinaryong Pilipino, ay malaking bagay na rin. Pero biruin mo, sa 5,000, grabe pahirapan ng mga Pilipino. At may mga balita pa nga na may namatay pa doon sa nangyaring papila. Doon sa mga driver. So ganyang kalupit, ganyang tindi etong administrasyong Marcos para tawag dito kung paano pahirapan ng mga Pilipino sa nangyayari ngayon, no. So talagang grabe. So ngayon pinagtatawanan nga ng mga netizen na Vice Ganda, gusto mo sanang bumanat sa mga Duterte kaso yung banat bumalik sa inyo, no. So nasupalpal at live on TV yan. Alam naman na natin ang ABS-CBN din ay malaking galit din yan. May malaking galit yan sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. At eto rin, si Vice Ganda, may galit din niya dahil hindi or tinalo ng ilang beses etong manok niya na si Leni Robredo ng mga Duterte. So yun, no, mga banateros. So yun nga, pag-usapan na nga natin itong pinaka-last part na pag-uusapan natin itong mapatungkol sa planong paggisa ni Remulla, ni Ombudsman Boying Remulla, at paglalabas daw ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam kung anong meron dito kay Remulla. Tutok na tutok ka kay Vice President Sara Duterte. Pero putangin na, hinahayaan mo si Marcos Jr. Ang galing mo din kupal ka, no? Halatang halata to si Boying Remulla na utusan lang or inuutusan lang, no? Biruin mo kung pag-anohin natin about kay VP Sara, di hamak naman sa nangyayaring krisis ngayon sa Pilipinas, di hamak naman na dapat mas panagutin itong si Bongbong Marcos kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kung iisa-isahin lang ho natin lahat ng pwedeng isampang kaso, pwedeng ireklamo kay Marcos Jr., sobrang dami. 'Di ba? Yung sa flood control pa nga lang
isa ng pinaka matinding kasalanan ni Marcos Jr. yun. Yung Maharlika Funds, GSIS, SSS, Gold Reserve. Ano pa? Marami pa. 'Di ba? Sobrang daming kasalanan ni Marcos Jr. na bakit hindi nakikita ng ombudsman. Pero yung kasalanan ni VP Sara Duterte, kahit wala namang kasalanan talaga, nakikita ng ombudsman. Doon tayo takantaka, doon tayo napapaisip na, ano bang meron dito sa ombudsman na to? So ngayon, dahil nga dyan sa ginagawa ng ombudsman na yan, na si Boying Remulla, doon natin napagtanto kung bakit naging ombudsman siya at mismong presidente pa ang nag-request or nagdesisyon na gawin siyang ombudsman dahil nga dyan sa ginagawa niya ngayon. Ang kinagago pa dito, yan nga, yung may mga sabi-sabi silang surprise witness. Alam nyo, katulad niyan, sila Martires at iba pang mga ombudsman, hindi naman naging katulad ni hindi naman naging katulad ni Boying Remulla na panay press con dito, press con doon, tapos sausaw dito, sausaw doon. Alam naman din natin na trabaho ng ombudsman ang panagutin ang mga politikong may ginawang krimen or may ginagawang kawalangyaan sa gobyerno. So nandun na ho tayo sa point na yun. Pero ang punto ho natin, bakit sa mga Duterte ka lang nakapokus? Bakit ayaw mong pagpukusan katulad niyan? 'Di ba? Sinabi mo sasampahan mo ng plunder etong si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Baka mangyari nito, nakatuon ka lang sa kay Chis Escudero at baliwala na naman sa'yo si Martin Romualdez. Kagaya na lang ni former Senator Revilla. Pinagpukusan nyo si Revilla, binaliwala nyo, at ginawa nyo pang witness si Bernardo. Ang galing, di ba? So doon pa lang talagang pinapakita nyo sa amin na talagang sobrang husay nyo pagdating sa mga kalaban nyo. Pero takot kayo at hindi nyo kayang panagutin yung talagang mga mastermind dito sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno. Kagaya lang ni Marcos Jr., Martin Romualdez, Sandro Marcos at Lisa Araneta Marcos. So although yung kay Lisa Araneta Marcos hindi naman sakop na ng ombudsman yan dahil hindi naman politiko si Lisa Araneta Marcos. Mag-aantay na lang tayo pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Doon natin panagutin si Lisa Araneta Marcos. No? Pero ngayon, mag-happy-happy muna si Ma'am Sitars at si BBM. Mag-date-date muna sila kasi nasa kapangyarihan pa sila ngayon Mga banateros, ano na naman kayang gagawing panibagong drama nito ni Boying Remulla dito sa mangyayaring hearing at may mga ebidensya daw siyang hawak laban kay Vice President Sara Duterte. Comment nyo lang dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros